Ngayon guys, samahan niyo ako mag-unbox ng board ng Epson L120. Ito ay logic board na market natin sa Shopee. Pagkatap na ipapalit ko ng logic board ng ating printer. Dahil na natin sa gano'n takbo ng ating printer. Yung head niya mag-i-stay sa left side. Possible na ito yung printed tawag dito. Ito naman yan logic board. Ayan. At dito nga po ay ito yung box natin na nakalagay po sa pagkakabalutan nito galing sa Shopee ay kailangan lang kuhanan ng video pag na-unbox para makita hindi na para daw sa refund. Yun ang kailangan requirements. Binibyo natin ito para makasiguro tayo at hanggang sa pagkakabit ay bibidyo natin ito para ma-tutorial din tayo kung paano ito nakakabit sa ating Epson printer. Napakakinikap naman ng ano niya, parang bago siya, pero ito second hand lang ito. Ito siya pang brand new. Sana magtagal ito. Sana okay din kung natin sana ito talaga yung problema ng ating printer. Dahil nagpalit na ako ng flex cable. Hindi rin. Kala ko flex cable siya. Bumili ako ng ito. Tatry natin kung magkakain na ito dito. Kasi yung printer ko, ito mga panghinga. Yung head nyo nandito sa may parte, left side. Hindi siya nag-i-stay sa station niya, sa right. Pagka binuhay mo, pupunta siya doon sa right side. Then babalik siya. Tapos pangatlong balik niya, naka-steady na siya dito sa left side. Kaya ganun yung problema nito. Palit ako ng yung flex cable, ganun pa rin. So ito yung ating kakabit na natin itong ating logic board. Ganito lang pagkakabit niya, simple lang naman yun. Meron man yung siwang na tatapatan doon sa kinalalagyan nito. Ayan, dito nakakabit yan dyan. May tornilyo siya dyan, screw lang yun. Tapos doon sa ilalim niya mayroon siyang holder doon at mayroong hiwa yung ating logic board. Sisingit lang natin yan doon. Tapos yan, screw na natin. Screw. Yan lang, screw lang natin yung kabila yan. Ayan, napapansin naka-screw na. Ito. Screw pa rin itong isa sa gitna. Screw lang natin yan. Screw siya, tagatapos. Lang yan. Ganda na rin yan. Yung sa taas, dalawa lang mga screw yan. Isa rin sa taas at isa sa gitna. So yan, okay na yan. Pag nakakabit na yun, ito namang ating kasusunod na kabit ay ito, isang tornilyo. Ito nasa gitna. Yung parte ng salpak. Yung screw na yan. Kaya dapat yan, ipita natin. Yan, okay na yan. Nakakabit na. Sunod ito namang sensor. Dapat yan ay kasi yan ay dapat nakashoot dun sa ibaba ng kulay puti na yan. Yung may gear na mayroon siyang plate na puti. Dapat siya yan, nakashoot siya dun yung pagitan ng sensor
Yung siya nakashoot sa disk na yun. Yung white na yun. Para sa CD. Whatever ang tawag dyan. Basta yung doon natin. Tapos may tuloy yan. Scroll natin yun. Sa tapat na yun, makikita nyo naman doon mayroon siyang talagang lagayan ng screw doon. Dapat yun eh. Dahil yan ang importante yan dyan. Dahil siya yung sensor. So, nagdidetect siya para dahil sa ating printer. So, tapos yan. Ilapat natin ang ayos. Natin mayang maputol. Ito, saksak na natin yung power supply niya. Yung connector na yan, yung power supply connector. At yan ay mayroon din connector sa ilalim. At dito namang ito yung printed flex ng ating printed flex people ng printed natin. Yan, ayusin din natin ang pagkakabit. Dapat tuyo siya ay nagsusot. Ito naman yung 4-pin na flex para sa ating sensor. Flex sensor yan, 4-pin. Bago din yan dahil yan nga yung una natin pelton dahil akala natin yun na yung sira nitong printer na yan. So balit hindi ito naayos ng mga panahon yun. Kaya pumili naman tayo ng logic board na order tayo para dito matesting natin na yun talaga pala yung mga problema yun. So naging problema po nito ang printer na ito. Pag pinuwi ko siya, hindi siya na-diretso dun sa kanyang station na printed. Nandito lang siya sa left side. Dun siya natigil at tapos yun mag-red blinking in green na. In the same time, red and green blinking na siya para siyang paper jump. Ito ngayon, testing na natin. Saksak na natin ito. Ating full. Saksak natin sa outlet. Ngayon, testing natin. Ayun, dito na ngayon natin yan. Yung left side niya. Hindi siya bumabalik papunta ron. So, yan ngayon. Testing natin yan. Okay na yung mabuhay na natin. Up, testing. Up, yan. So, ayan. Mapapansin nyo. Ma-observe natin kung uwi na ba siya. Kapag siya hindi tumigil yan sa left side, ibig sabihin, naayos na natin yan. Yun na talaga ang problema. Logic port pala yun pagkaganyan. Yan, dati din siya naka-steady. Kung bumabalik siya dun sa isang ganun, tapos pagpalit niya, bumabalik siya ulit dito sa left side, yun siya natigil. Pero ngayon, hindi siya napala. Tingnan natin, sana okay ka na. So yan, napansin mo. Napansin natin na dun na yung slaggy eh. Tigil siya ng gravity niya. Ibig sabihin, tumatakbo na niya. Nag-ano na siya. Nag-recharge siya. Yan. So, ibig sabihin, mukhang umuwi na board pala ang sabihin ng ganun. Kapag gano'n ang sintomas, logic board pala ang palitan kapag yung cartridge printed ay nandito sa left side at nagkakaroon siya ng error na sabay na nag-blink yung parang paper jump siya yung green so ayun, okay na siya steady na yung ilaw. Ibig sabihin okay na, ayos na yung printer natin.